Doon na nila muling tinahak ang daan patungo sa baryo na kung saan naroon ang kanilang mga kalaban. Ginoong Noli, mauna kami sa inyo. Hindi kayo matutunugan kapag kami ang unang masilayan ng mga kalaban nyo. Nang marinig nila ito ni Noli, dali-dali naman nilang sinunod ang sinabi ng pinunong gabunan. Si Guyo noon, halos nagdadalawang isip pang sumama dahil sa pag-alalang baka traidorin sila nito. Dahil sa ayaw naman niyang mapahiya at maging pabigat sa kanilang grupo, wala na itong nagawa kundi sumunod sa kanilang plano. Sa pagbuntot nila sa pinunong gabunan, nalanghap nila ang napakabahong amoy nito. Pinili na lamang nila itong tiisin upang kahit papano'y magtagumpay ang kanilang pinaplano. Sa patuloy ng paglalakad ng gabunan, marami itong nakakasalubong na mga bantay sa paligid. Dahil sa sabulag ng pinunong gabunan, maging sila hindi naramdaman ng mga kalaban na may mga nilalang palang panig sa kanan ang kasama ang grupo ng mga aswang. Habang nakakubli sila sa grupo, patuloy nilang pinakiramdaman sa bawat detalyeng nagaganap sa hanay ng mga gabunang kanilang sinundan. Ilang minuto pa ang paglalakbay ng mga kaibigan nila Noli, biglang may humarang sa kanilang grupo na mga aswang. Amoy na amoy nila ang kaparihang baho nito sa angkan ni Enrico, kaya doon nila nalaman na isa ito sa bantay ni Ignacio. Anong ginagawa niyo gabunan sa bundok na ito? Bawal dito ang mga nilalang na may dugong engkantong walang pakay sa aming pinuno. Wika ng isang aswang. Huwag mo kong pagsasalitaan ng hindi ko magugustuhan. Baka nakalimutan nyo, mas demonyo pa ang lahi namin kontra sa angkan nyo. Sabihin nyo sa pinuno nyo, huwag niyang pakialaman kamo ang lakad ko. Dahil hindi ito saklaw ng kanyang kapangyarihan. Umalis ka na, bago ko pa mapagdesisyon ang kainin niyang puso mo. Sagot naman ng gabunan, at kasabay ng pagwika nito ay ang muling pag-usad ng kanilang grupo. Kahit napakalayo na noon ang binabaybay nilang daan, hindi pa rin sila inalisa ng pagtitig ng mga bantay. Dala ng kuryosidad ni Guyo, hindi nito napigilang magtanong kay Noli. Par, hindi ba tayo ilagay sa alanganin ng mga yan? Bulong ni Guyo. Hindi, magtiwala ka lang sa amin ni Manong Duming. Matapos nilang mag-usap, muli nilang ibinalik ang kanilang mga wisyo at pagmamasid. Ilang minuto ang lumipas. Paisa-isa nang bumagal ang paglalakad ng mga kaibigan nilang aswang dahil malapit na sila sa nasabing baryo. Agaran din naman itong lumihis ng landas upang makahanap ng kanilang mapagkublian. Sa pagtungo nila sa kakahuyan, doon na nagsilabasan sila Noli sa ginawang sabulag ng pinunong gabunan. Habang palingalinga sila sa paligid, panay naman ang pagpasalamat nila Noli sa pinunong gabunan. Matapos ang pangyayaring yon, pinili nilang dahan-dahang tingnan ang buong paligid. Sa pagsilay nila sa baryo, doon nila nasipat ang malaking pagbabago ng lugar. Nasisiguro talaga nitong si Noli na kagaya niya, isa din palang magmamanok ang kanilang mga kalaban. Yun nga lang, mga aswang ang mga ito. At hindi lang yan, nangunguha din ang mga ito nang hindi nila pagmamay-ari ng mga hayop
kagaya ng mga kalabaw at baka. Sa paglipas ng mga oras ng kanilang pagmamasid, may mga nasisilayan silang mga nilalang na paparating sa baryo. Ang iba sa mga ito ay may bitbit na patay na mga tao na kung saan nakatay na ang mga ito. Hindi naman ito pinansin nila Noli sa kadahilanang nakatuon ang kanilang mga wisyo sa misyon nilang kinakarap. Noli, nais nyo bang kami na ang maunang mag-aklas ng digmaan? Paniniguradong bago nyo makuha ang mga kalabaw nyo at mga manok, dumaan na muna tayo sa madugong digmaan. Hindi ko na mapipigilan ang galit sa kanila. 1 buwan ko na silang pinagtiyagaan noong mga panahong di ka pa nagpakita sa ating lugar. Pati ang mga alaga sa nayong aming tinitirahan, inubos nila. Pero ngayon, panahon na siguro upang pagbayarin sila dahil sa matagal na nilang mga pinaggagawa. Wika ng pinunong gapunan. Bahala ka sa kung ano ang nais mo. Ipalasap mo sa kanila ang galit mo. At masisigurado kong walang makapigil sa iyo. Kung nais mong sumali sa digmaan, ay malaya kang samahan kami hanggang kamatayan. Sagot naman ni Noli. Nang marinig ito ng gabunan, ngumisi lang naman ito. Habang kinukuha ng dahan-dahan ang palakol nitong gawa sa buto ng isang engkanto. Matapos niya itong kunin, initak niya ito sa puno at kasabay nito ang paglipad nito papunta sa baryo kasama ang ilan nitong mga kasama. Hindi naman hinayaan nila Manong Duming at Carpiyong mag-isang susugod ang gabunan dahil sa maaari ding mapahamak ang pangkat nito. Kung magkataong nandun ang pinunong si Ignacio. Bago pa man sila makalapit sa baryo, agad din naman silang natunugan ng mga kalaban. Kasabay ng pagsugod nila papalipit sa mga ito ay ang pagsugod din ng hindi mabilang na mga nilalang patungo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa alam nilang argabyado ang kanilang posisyon, wala nang nagawa ang 2 ermitanyo kundi palabasin ang kanyang baston at gamit ni Carpio na nalalaman nitong mga barang. Matapos nitong makapagpakawala ng mga usal, ay ang pagkakaroon ng nakakasilaw na liwanag nang siyang ikinabulag ng mga aswang. Kasabay ng pagliwanag ng basto ng ermitanyo ay ang pagkalat naman ng mga barang sa hangin na nilikha ni Mang Carpio. Maya-maya lang, lumitaw sa kalangitan ang dalupahaw habang nakikisali sa digmaan. Agaran nitong pinagdadagit ang mga aswang upang ito ay makapagbigay ng tulong. Sa bawat pagdagit ng dalupahaw sa mga aswang ay ang pagbagsakan naman ito sa mga batuhan at nagkalasog-lasog ang mga katawan. Dahil sa dami ng angka ni Enrico, halos hindi na mahulugan ng karayom ang buong paligid. Kahit saang anggulo tumingin sila Guyo, ay mayroong mga aswang ang papasugod sa kanilang kinaroroonan. Tudo bantay naman sila Danilo at Mang Carpio sa iilan nilang mga kasamang hindi makapalag sa mga gabunang pumuslit. Purong may mga itak at bangkaw sila Lando nang siyang ginagamit nila kung sakaling may makalusot sa hanay nila Noli at ng ermitanyo. Ang iilan sa mga aswang ay nasa sanga ng mga puno habang ito'y nagmamasid sa kanilang kinaroroonan.
Dahil sa nasorpresa sila sa dami ng mga kalaban, kaya wala na silang nagawa kundi magkumpulan sa isang lugar nang siyang naging sanhi upang mapalibutan sila ng mga ito. Ilang minuto ding hindi gumawa ng hakbang sila Manong Duming upang makiramdam sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaramdam ang kanilang pangkat ng isang napakabigat na presensya. Kasabay ng pagramdam nila sa presensyang yon ay ang pagwika ng isang matandang naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Magandang gabi sa inyo mga Ginoo. Maaari bang malaman kung ano ang pakay nyo sa aming lupain? Tanong ng matandang lalaki. Matapos nitong magtanong, ay ang pagsilay naman dito nila Nuli. Nang masilayan niya ito, laking gulat na lamang ng kanyang mukha nang masipat niya ang kanyang yumaong lulo na may hawak-hawak na isang tandang. Animoy naghalo noon ang emosyon ni Nuli sa kadahilanang biglang bumalik sa kanyang isipan ang labis niyang pangungulila sa kanyang lulo. Nais man niyang yakapin ang matandang yon, ay hindi ito maaari dahil alam niya sa kanyang sarili kung ano ang sitwasyong kanilang kinaroroonan. Lahat ng pagalaw at ngiti ng matanda ay kahawig talaga ng yumao niyang lulo. Nang masilayan ito ni Manong Duming, halos hindi nito masasabi ang kanyang nararamdaman noong mga oras ng mga yon. Ilang minuto pang pagtitig sa matanda, bigla na lamang tumulo ang luha ni Nuli dahil sa labis na pangungulila. Bata pa lamang kasi siya, sa kanyang lulo na siya malapit. Wala din namang nagawa si Manong Duming kundi harangin lang si Nuli habang ito ay umiiyak. Matalik na kaibigan kasi nito ang lulo ni Nuli ng kabataan nila. Siguyo naman ng mga oras na yon, halos hindi na ito mapalagay dahil sa kilala din niya ang wangis ng matanda, dahil minsan na din niya itong nasilayan noon pang buhay pa to. Magpakatatag ka, Nuli. Hindi yan ang kaibigan ko o lolo mo. Maaring pinaglalaroan lang tayo ng Diablo kung kaya't nagawa nitong magaya ang kaanyuan ng iyong lolo. Magpakatatag ka dahil uuwi pa tayo sa inyong lupain. Wika ng ermitanyo. Ilang minuto ang lumipas. Muli na namang inulit ng matanda ang kanyang sinabi. Pero kahit anong pagsasalita nito sa pangkat ng ermitanyo, ay para bang wala silang balak sagutin ang mga katanungan nito. Nang makontrol na nila Nuli ang kanilang damdamin, pinili nilang magmasid sa buong paligid. Ermitanyo, yan na ho ang pinuno ng kalaban natin. Ngayong kaharap na natin sila, wala na tayong pagpipilian kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Palagi niyong pagatandaan, sasamahan ka namin ng aking lahi hanggang sa aming huling hininga. Wika naman ng pinunong gabunan. Nang marinig ito ni Nuli at Danilo, muli na naman silang nabuhaya ng loob. Dahil sa hindi nila magawang sumagot sa matanda, wala na itong nagawa kundi utusan ang kanyang mga alagad para lapain sila. Sa pagsugod ng mga ito ay ang paghawak ni Nuli sa lupa
upang kunin ang tabak na may mga dasal ng diwata. Kahit tumutulo ang luha ni Noli, ay pinili niyang lumaban sa mga nilalang upang muli niyang masilayan ang kanyang mga kaibigan at magulang. Nang makagawa ng makalapit ang mga kalaban, wala na silang nagawa kundi ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Dahil sa pagmamalabis ni Nuling mabawi ang mga alaga niyang hayop, sa hindi inahasang pagkakataon, biglang bumangon sa ilalim ng lupa ang diwata ng kalikasan at tubig. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento.